Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:41 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa Duterte Youth na kung saan ay pending yung proclamation nila. Ang title ko po ngayon ay Duterte Youth, pending ang proklamasyon, nagbanta. Nagbanta po yun si Cardima, si Ronald Cardima, na isisiwalat daw niya ang bulok na sistema kung hindi siya maproklama. Yan po ang pagbabanta niya. Marami daw siyang alam na katiwalian at isisiwalat daw niya kung hindi siya maproklama. Pero sa totoo lang mga kababayan, mga minamahal, ay kasalanan niya yan. Kasalanan po yan ni Cardima kasi hindi sila sumusunod sa rules. Yang party list kasi ay ginawa yan noong 1987 Constitution. Ginawa yan. At doon 1987 pa lang, mayroon ng mga rules kung ikaw ay lalahog sa party list. At hindi nila sinunod yung dalawang rules. Una, ay kailangan kasi i-publish nila yung party nila. I-publish nila sa dalawang print media. Nationwide po yan, na nag-i-imprinta nationwide. Yun po ang isang requirement. Kailangan i-publish nila yung party nila, kung ano yung party nila, sa dalawang print media na nagpapublish nationwide. At ang pangalawa na hindi nila sinunod, dalawa kasi yung hindi nila sinunod eh. Itong pangalawa ay hindi sila humarap sa Comelec hearing o walang hearing na naganap patungkol dyan sa party nila. Opo. At noong 2019 ay ganun nga ang nangyari. Umupo sila, wala naman. Pero under po ni Duterte yan, yung 2019. Noong 2022 po ay umupo din po sila. Pero noong 2019, kini-question na po yung bakit hindi sila sumusunod sa rules. Lahat kailangan kasi ay mag-publish sa dalawang dyaryo. At kailangan mag-conduct ng hearing. Ay siguro parang deliberation yan o tatanungin sila dun sa Comelec. May hearing nga eh. Ay hindi nila sinunod. Kaya ay ngayon ay hindi na Duterte administration, ay sisitahin na sila dyan. Hindi ba? Ay kasi kasalanan naman nila yan eh. Ay hindi naman habang panahon ay Duterte administration eh. Okay, noong 2019, pinaburan sila kasi nga ay nakaupo si Duterte. Noong 2022, nanalo sila, pinaburan na naman sila kasi nga nakaupo pa si Duterte noon. Yan po ang problema kung ang isang organisasyon o ang isang tao o ang isang entity ay hindi sumusunod sa batas at
umaasa na lang sa palakasan. Yan po ang nangyayari. Kailangan maintindihan yan ni Cardima o itong Duterte Youth. Hindi habang panahon ay hawak ni Duterte ang Pilipinas. Kaya nga ganyan ay yung proklamasyon nila ay hinold muna. Dalawa yan eh. Aywan ko yung isa kung ano pa yung isa. Pero may kaugnayan ata sa relihiyon. Hindi sila pinapayagan o kini-question sila kasi yung party list nila ay konektado sa relihiyon. Ayan po ano. Pero ito kay Cardima, itong Duterte Youth, ay talagang valid po yung reason eh. Opo. Bakit kasi hindi sila sumunod sa rules? Dapat noon inayos na nila yan. At ngayon, yung pa ang sasabihin nila na parang yun ang reason nila. Bakit daw pinayagan sila nung 2019? Bakit daw pinayagan sila nung 2022? Oh, bakit ngayon hindi na sila payagan? Ay, yun na nga ang reason dyan eh. Nag-iiba po ang panahon eh. Kaya dapat sumunod tayo sa rules. Ayan po ang ang masasabi ko lang dyan. Hindi kayo sumunod eh. Kaya sisitahin kayo sa susunod na mga araw. At ito na nga, dumating na nga ang araw. O, nasisitahin kayo. Kasi nga hindi kayo sumusunod eh. O, at alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, itong Duterte Youth, ang palagi nilang sinisita, yung mga rebelde, yung mga MPA. Yun ang palagi nilang nilalabanan. Opo, ay niririgtag pa nga nila eh. Ay pero po ang masasabi ko dyan ay walang kwenta yung paratang nila. Walang kwenta yun. Kuwan lang yun, parang propaganda o kaya ay media. Para sa media lang. Opo. Pero ang katotohanan po dyan, kung Biblia po ang ating pagbabasihan, sila po ang rebelde. Opo, ito sila Cardima. Sila po ang rebelde. At 100% po ako dyan na sila ang rebelde. Ang rebelde kasi, ang definition yan sa Biblia, ayaw sumunod sa batas. O ayaw sumailalim sa batas, gusto niya siya ang batas. O siya ang gagawa ng batas. At nakasaad din sa Biblia, hindi ko lang mahanap kagabi kung saan yung verse eh. Sa ganyang mga tao, yang ganyan, diktador yan o kaya rebelde ang tawag dyan. Ang gusto nila, sila ang batas at hindi talaga sila susunod sa batas yan. Ayan po. At yan ay pinanggunahan na yan ni Samuel Martires, hindi ba? Yung salin ni Duterte, hinahanap ng mga tao, ang sabi ni Samuel Martires na ombudsman yan eh. Ay hindi raw pwedeng tignan. Kailangan daw ang permiso nung may-ari. Ay, yan na nga eh. Ayaw nilang sumunod sa batas talaga eh. Ayaw. Kaya nga yan ang talagang totoong rebelde. Sang-ayon po sa Biblia. They rebel against the law of God. Ay lahat po ng batas natin dito halos galing po sa Diyos. Inaayos lang yan. Opo. Ulitin ko lang halos lahat ng batas ng tao may pinanggalingan yan at yan ay nanggaling sa Diyos. Iniiba lang bahagya pero ganun pa rin yan. Ngayon ay sila ang rebelde kasi nga ang sabi ng Diyos ay they rebel against me.
Ayan po, dun sa kaayusan, dun sa palatuntunan, dun sa mga batas na ibinigay ng Diyos. Ayaw nila talagang susunod yan eh. Hindi ba? Si Sara Duterte nga eh. O, ginastos yung 125 million ng 11 days. O, hinahanapan siya ngayon ng resibo. Ayaw niyang sumunod, hindi ba? O, ganun po yan. Rebuilding nga ang tawag dyan eh. Para maintindihan lang natin ano itong nilalakad ng mga Duterteot. Nilalabanan nila ang rebuildi? Ay sila ang rebuildi eh. Sila nga hindi sumusunod sa batas eh. O sa rules ng Comelec. Hindi ba? At sasabihin pa nila ngayon, bakit daw pinayagan sila noong 2019? Bakit daw pinayagan sila noong 2022 na makaupo? Ayan po, hindi ba? O, at ito nga ay babanggitin ko lang binigyan ko lang ng emphasis maigi ano yung nilabag nila na rules. Kasi yung iba nagdi-discuss hindi nababanggit eh. Dapat yun ang banggitin. Yung ibang vloggers po ay iba ang tinatalakay. Iba eh. Kailangan yung nilabag nila na batas ang talakayin. At ano ang ano ang implication yan kung pagbabasihan natin ang Biblia? Rebuilding nga sila yan eh. Sila ang totoong rebuilding. Ayaw sumunod sa batas. Ay ito po ang resulta, no? Yung akbayan ay nakakuha ng 2,779,000. O, ang pangalawa ay Duterteot. Nakakuha ng 2,338,000. O, ay pero nga ay pending sila. Tatlo din ang kwan nito eh. Tatlo ang uupo eh sa Duterteot. Sa akbayan, tatlo din. Pero pwede raw ata ang 4 eh. Kaya lang may limit na 3. O, ang yung kay Dilima, number 14 naman yun. Number 14, nakakuha ng 500,047. 547,000. Ayan. Yan ano. Number 14 siya. Rank number 14. So, ang tao po ay talagang bagamat ito si Dilima ay bago lang o yung party list niya ay bago, nanalo. Kasi nga tama yung pinaglalaban eh. Okay. Yung bandang huli hangga atang 53 eh. Pasok eh. Yung swerte, Pilreca at saka Gabriela. Kung matatanggal ang Duterteot, yung tatlong upuan, papasok ang Gabriela, papasok ang Pilrea. Ngayon, ang Bunyog po ay malayo, 109. Ang rank niya is nasa 109. Napakalayo po at siya ay nakakuha lang ng 93,655. Yan po ang Bunyog. At ito naman Magdalo ay mas lalong malayo po. O, kagabi, sinearch ko ito eh. Ang Magdalo ay nakakuha lang ng 78,620 at siya ay rank number 113. Napakalayo po. At uulitin ko na naman po itong Magdalo ay nationwide kasi ito eh, itong party list eh, at isa lang ang pipiliin mo. Ngayon, uulitin ko na naman, palagay ko karamihan sa mga kakamping o doon sa mga intelligent voter, sasabihin ko na doon sa pinag-aaralan ang sitwasyon, nung sinabi ni Trillanes na ang Magdalo ay nagsurvey at wala daw dayaan nung 2022 election, ay hindi na siya ibubuto. Opo, hindi na ibubuto ang Magdalo. Kasi nga, ang paniniwala ng mga tao ay dinaya lang yung 2022 election. At ngayon nga, hindi nga humaharap ang Comelec eh. Ayaw harapin eh. Yung TN Trio. Oh, puro pangako.
Hindi ba? Hanggang ngayon hindi nila binubuksan yung sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas ata yun. Kasi doon ang nakita na maraming anomalya doon sa eleksyon. Oh, ay yung mga intelligent voter na na sabihin natin na may kaya sa buhay yan o may inaral o nag-aaral o may impluensya, ay sa pamilya lang yan baka makakuha siya ng 100 katao o na hindi ibuto yan kasi nga ay mali ang sinasabi. Okay na yan na suportahan nila si Bongbong Marcos. Okay lalo na sa ginagawa ni Bongbong Marcos, okay lang yan, suportahan nila. Pero yung sasabihin nila na tama yung survey nila o walang naganap na dayaan, ay iba po yan. Ang nilalakad po natin dito, ang pinipilit ko dito o ang nilalakad ko ay dapat sa susunod na eleksyon ay hindi na computer ang bibilang, kung hindi manual na. Yun ang nilalakad ko dito. Kasi nga sa ibang bansa hindi na machine ang bumibilang Hindi na manual na. Ibalik na doon sa manual na kung saan yung mata mo magagamit. Yung pandinig mo magagamit. Ganon. Ay kasi kung machine ay kung dinaya yan, wholesale yan Katulad nga nung 2019, hindi ba? Na zero ang oposisyon Nung 2022 din, halos zero din. Si Ontiveros lang ang lumusot, hindi ba? So, ayan nga. Ipinakita ko lang dito na ang sa pantaha ko, hindi ibubuto ang Magdalo Ayan nga, rank number 113 at nakakuha lang ng 78,620 votes. Mas mataas pa ang Bonyog, 93,655 at rank number 109. Ayan po. Pinaliwanag ko na na bakit ang Duterte Youth ay rebuildi. Pinaliwanag ko na. Ngayon ay bago ko ibibigay po yung Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila at salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Olaria ng Bacolor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Bert Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirticio, Juna M., Rinaldo Abintino, Mer Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi,
Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at ibibigay na po natin ang Bible verse. Hinahanap ko kagabi yung Bible verse na yung mga rebelde, sila yung mga dictator na ayaw sumunod sa batas. Opo, sila yan. Pag ayaw sumunod sa batas, rebelde po ang tawag dyan ng Diyos. Pero hindi ko makita at yun nga, nakasaad doon na sa kanila walang batas-batas o sila ang gagawa ng batas. Hindi ba si Duterte sinubukan na isulat ang saligang batas, hindi ba? O, babaguhin daw niya ang saligang batas. O, ganun po ang mga diktator. At ayaw nga talagang sumunod sa mga rules yan. At yan na nga ang nangyari sa Duterte Youth. Opo. Ngayon ay problema nila yan, hindi ba? Problema nila yan. Hindi natin problema yan. O kasalanan nila yan. Hindi natin kasalanan yan. Ito po sa Matthew 5:17, kahit na po si Jesus Christ, sinunod niya ang batas. Lahat ng batas. Pati yung batas ng Romans. Opo, yung gobyerno. Opo. Babasahin ko lang po do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Ayan po ang sinabi niya, hindi ba? Huwag niyong isipin kanya na ako ay pumunta rito para i-abolish yung batas at saka sirain yung mga propeta. Ang sabi niya, hindi ako pumunta rito para i-abolish sila, pero i-fulfill yung batas. Ang sabi niya. At ginawa po niya yan. Hindi po siya nagnakaw, hindi po siya nangalo niya, hindi po siya pumatay ng tao. Sinunod niya yan. Pati nga yung gobyerno ng ng Romans bumayad siya ng buwis Opo, bumayad siya ng buwis. Ngayon, ay ulitin ko lang do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Pinulfill niya po yan Ngayon, ang iniisip kasi noon ng mga tao na ina-abolish niya kasi nga ini-interpret niya Lumayo na kasi ng lumayo yung interpretation ng mga Parisiyo doon sa dating batas na ibinigay kay Moses. Malayo na. Hindi na yung spirit ang natutupad, yung spirit of the law, pero ang pinapatupad na lang nila ay yung letter of the law. Yun po. Kaya nilalabanan niya yung mga Parisiyo. Ganun po yan. Ininterpret niya na ito dapat yan. At pinulpil niya po yan. Opo. Ngayon ay Colossians 2:14 ay palagay ko naman naniniwala kayo na pinulpil niya po yung batas. Opo. Ay kung ayaw nyong maniwala dyan, kulang ang faith nyo. Opo. Kulang ang faith. Kung hindi kayo naniniwala na si Jesus Christ ay pinulpil niya yung righteous requirement of the law. Lahat po yan. Opo. At lumagpas pa. Hindi lang yun ang ginawa niya. Siya ay sumunod sa kanyang ama. Kaya nga hindi siya rebelde Siya ay sumunod sa kanyang ama o sa napagkasunduan nila ng kanyang ama na siya ay ipapako. Siya ay mamamatay. Sinunod niya yan. Oo, hanggang kamatayan. Ang sabi ng Biblia na kamatayan na mabigat na kamatayan noon, yung ipako ka sa krus. Opo.
Colossians 2:14, having canceled the debt ascribed to us in the decrease that stood against us, He took it away, nailing it to the cross. Ayan po, yan po ang nakasulat. Pero mahirap kang maintindihan eh. Pero basahin at ipapaliwanag na lang natin Ano pong sinasabi ko kanina? He fulfilled the law. Okay. Having canceled the debt. May utang kasi tayo ascribed to us in the decrease. Bakit may utang tayo? Ay yung na naka-ascribe, nakasulat dun sa mga batas. Ito, pag gumawa ka niyan, ito ang kuwan mo, ito ang pagbabayaran mo yan. Ito ang kaukulan na kuwan yan, parusa. Yun ang ibig sabihin sa batas. Opo, may kaukulang parusa kung hindi mo nasunod Okay, having canceled the debt ascribed to us in the decrease that stood against us. Ayun, kinancel niya yan. Kinancel niya yung mga pagkakautang natin sa hindi pagsunod sa batas. Ayun, yun ang sinulat diyan sa Colossians. Bakit kinancel niya? Ay para nga tayo ay maligtas. Ayan po. Okay. He took it away, nailing it to the cross. Ay ito po ang maganda diyan Kinuha niya at inilagay niya doon sa kanyang katawan. At yung katawan naman niya ay ipinako doon sa cross. Ay nung naipako, di naipako yung kasalanan, wala na, hindi ba? Ganun po yan Pero, ibang explanation po ang gagamitin natin. Mayroon kasing Old Covenant, yung law na ibinigay kay Moses. First Covenant po yun, yung batas na ito ang gagawin mo, ito dapat ang gagawin natin, o ito ang lahat, naandun lahat. Ay, kwan yun wala na bang maliligtas Wala Kasi nga hindi masusunod ng tao yun Hindi Hindi masusunod. Kaya nga walang maliligtas doon. Kung yun ang pagbabatayan, ay bakit pala ibinigay? Ay kasi nga ay para malaman lang ng tao na nagkakasala ka. O ito ang kabayaran niyan. O ito ang penalty niyan. Yun ang purpose ng batas. At yung iba siguro ay naaayos yung buhay kasi iniiwasan nila na gawin yun Ako alam ko yan. May mga tao na iniiwasan yung magkasala sila dahil nga alam nila na naandun sa batas, pero hindi po sapat yan Nakasulat kasi po sa Biblia, no one is justified by following the law is evident. Hindi ka rin ma-justify Example po natin para maintindihan natin. Si Duterte ay nasa dahig na ngayon, nakakulong na siya, hindi ba? Ngayon, ang sinasabi nitong mga hawak niya ng mga kongresista o yung mga magagaling daw sa batas ay bawal yung ginawa. Kasi nga ay hinuli siya ng illegal. O yun ang sabi nila Kasi nga doon sa Article 59 ng Rome Statute Section 2 na dapat ay idaan muna sa korte. O yan. Sabi nila, hindi ba? O ginagamit nila yung Rome Statute, pero itinapon na nila yan, isinukan na nila, pero yun ang kinukuha nila. O sige, ang hamon ko sa kanila, gawin na nating batas yan sa Pilipinas. Gawin nating batas na bago dalhin si Bato de la Rosa o si Bongo sa dahig ay kailangang dumaan muna sa korte. Sige na, paboran na natin. Ngayon, kung idadaan ba sila sa korte, madjustify sila? Hindi Hindi sila makakalusot doon sa mga nila, doon sa mga kasalanan na ginawa nila. Kahit na sundin pa natin yung bagong batas na kinopya natin sa dahig na idadaan muna sa korte ng Pilipinas. Wala Walang tsansa
no one is justified by following the law is evident. Kasi nga, sa isang banda, nagkasala ka eh. Oh, ganun po yan. Pero dito, He canceled the debt ascribed to us in the decrease. Ang decrease kasi parang batas din yan, no? Nakasulat dun sa batas, ano ang penalty? Tinanggal na yon ni Jesus Christ. Oh. Pero kung maniniwala ka lang sa Kanya, kung hindi ka maniwala, kung wala kang faith, hindi alagan naman na isisib ka niya na hindi ka naniniwala sa Kanya. Ganun po yan eh. Doon po nagkakamali ang mga tao. Pag wala kang faith, o hindi ka nakikinig sa aral, wala kang faith kasi nga, doon magsisimula po eh. Doon sa pagdinig eh. Oh. He took it away, nailing it into the cross. Ayun nga ang sinabi ko kanina. Kinuha niya at inilagay niya doon sa katawan niya at ipinako doon sa cross. Oh, ay wala na. Wala na yun Oh, naipako na eh. Oh, ngayon, Hebrew, para mas malinaw po kaya pumili ako ng 3 eh. Hebrew 8:13, by speaking of the new covenant, ang new covenant niya kasi ay we are saved through faith. Yun lang, hindi sa pamamagitan ng batas, By speaking of a new covenant, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon disappear. Yan po ang nakasulat. Oh, basahin po natin ulit. By speaking of a new covenant, He has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon vanish away. Yan po sa ibang version o sa ibang translation, will soon vanish away. Ay oo nga naman, hindi ba? Nagiging obsolete kasi Bakit? Ay tinupad na niya na walang makatupad. Ay natupad na niya. Hindi ba? Nagawa na niya. Adi, obsolete. Ganon po yan. Ang sabi niya nung una, I did not come to abolish the law. Oo. Kaya nga, tama yung sinabi niya, tinupad niya. Nung tinupad na niya, He has the right. Ang nakasulat po kasi sa Biblia, He has the right to abolish the law kasi nga tinupad niya. Siya lang ang nakatupad. Wala nang bisa yan sa kanya. Ayan po ang totoong sinasabi ng Biblia na marami po ang hindi nababasa yan. Opo. He has the right to abolish the law because He fulfilled the law. Ayan po. Kaya, wala na yan. Nasunod na niya Walang epekto yan sa kanya. Kung talagang tutuusin, walang epekto nga ang batas sa kanya Ay bakit siya pinatay? Ay yun na nga. Sumunod sa kagustuhan ng Ama. Na mas mataas po yun kaysa dyan sa batas. Ulitin ko lang pero ito sila Kardima, hindi ba? Para lang maintindihan natin sino ang rebelde. Opo, kaya ibinigay kong example ito. Sino ba ang ayaw sumunod sa batas? Ay sila yan. Sila Kardima, hindi ba? Ayaw talagang sumunod sa batas. At nakasulat po talaga yan sa Biblia. Sila ang rebelde, sila ang ayaw sumunod sa batas, sila gusto nila, sila ang batas. O gagawa sila ng sarili nilang batas. Babaguhin nga daw ni Duterte noon ang konstitusyon hindi ba? Si Alvarez din gusto lang humiwalay na sa Pilipinas, hindi ba? Yung Mindanao daw, ibang ibang country. Gagawin nila. Ganun po ang mga rebelde. Para maintindihan po natin. Kasi nga, hindi natatalakay po ng iba Kaya ako, tinatalakay ko po Ay, sige po, 30 minutes na at dalayan ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, sana sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom po na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, salamat po.